Good morning, good morning, good morning! Welcome to the stage of Nixon TV, the official stage of Scouts Buwanano. Noong July 28, 1963, isang katimpal-gimpal na balita ang umabot sa Pilipinas. Isang eroplano kung saan nakasakay ang 24 na scouts na siya sanang magre-represent sa Boy Scouts of the Philippines at ng buong Pilipinas sa 11th World Jamboree sa Marathon, Greece, ang bigla na lamang nawala sa karagatan ng Bombay, India. Isa sa 24 na bayani iyon ay walang iba kundi si Scout Roberto Castor. Si Roberto Castor ay isang first class o outdoorsman. Siya ay 14 na taong gulang nang masawi kasama ang kanyang mga kasamahan na siya sanang representative natin sa 11th World Jamboree. Ano ba ang mga adhikain ni Roberto Castor? Ano ang nangyari o ang naging impact ng kanyang pagkawala sa kanyang pamilya? Ipinagpatuloy ba nila ang kanyang mga adhikain? Titingnan natin yan. Isa na lamang ribulto at larawang kupas si Roberto Castor. Isang alaala na lamang na patuloy na gugunitain at sasariwain ng mga taong naiwanan ng kanyang kabataan. Nawala na rin ang kanyang mga magulang na sa mahigit 60 taon ay hindi tumigil upang kahit sa mga larawan man lamang ay mapanatili ang kanyang alaala. Nag-iwan nga ng malalim na sugat ang kanyang pagkawala. Subalit hindi dito nagtapos ang kanyang hangaring maglingkod sa bayan at gumawa ng kabutihan sa kanyang kapwa. Sa kanyang paglisan ay pumalit ang buo niyang pamilya upang siyang magpatuloy ng kanyang nasimulan. Kasama po natin ngayon si Robert Scout Seni at si Robert Scout Fe. Si Ma'am Pe at of course si Ma'am Seni ay mga kapatid ni Scout Roberto. Hanggang ngayon, sila ay nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng kanilang kapatid. So, ngayon po ay nagsiserve na sila bilang mga scout. Ito po ay minana nila sa kanilang ama. Pero ngayon ang pag-uusapan natin, ano nga ba ang impact ng pagkawala ni Scout Roberto sa pamilya Castor? Okay, good morning ulit po, Ma'am Pe and Ma'am Seni. Ayan, kayo po ay nakapang-rover. Ayan, kumusta naman po ang inyong rovering, Ma'am? Masaya. Meron po ba kayong community? Ang balita ko meron po kayong community scouting. Meron po. Ano po ang pangalan? Scout Roberto Castor, Rover Scout. Okay, so kumbaga Rover Scout lang po yan, wala po kayong mga community. Senior. Community po yun. Yes. Okay. Pero pagdating kung ano yung tawag sa amin, ginagawa namin. Okay. Basta kung ano yung calling sa amin, ready to serve. Ready to serve. Ma'am, kayo, bakit po napasama na rin po kayo sa scouting? Dahil nga po, nung namatay po yung kapatid namin na si Scout Roberto Castor, malungkot po kami lahat, lalo po ang aking ina. Ngunit ganun pa man, after 2 years, akala namin hindi na kami tutuloy sa scouting. In fact, pinadala pa ho niya yung isa kong kapatid na naging Eagle Scout at na si Emmanuel Castor, pinadala pa rin ho niya sa Australia. Kaya nga siguro sa ano na ng dugo namin ang pagsisilbi at nagkaroon na ho kami ng sa imahe ng aking Kuya Bonchi ay pinagpatuloy po namin ang kanyang legacy po. At dahil nga po sa sabi ng aming ama na naging Boss of America din siya. Ma'am, sino-sino po sa mga pamilya nyo ang mga naging scout? Pero ang alam ko, bago si Scout Roberto, scout na po ang inyong father. Okay, sino po ang sumunod pa kay Scout Roberto bukod siyempre sa inyong father na naging scout sa inyong pamilya? Yung aming pong sinundan ko po si Scout Eagle Emmanuel Castor
na siya din po naging founder sa Quezon City ng Eagle Scout. Wow. So, yun, kaya po yung kanyang mga apo din, sinusundan din po yung mga yapak niya unti-unti. At ako naman po, may mga apo, medyo ginugroom ko na rin. At yung dalawang anak ko din po, nung time na high school, sinama ko din po sila sa Chiba Exchange Program. So, ngayon, si Joseph, ang aking po youngest, na isa na rin po board member sa Quezon City Council. Siya po yung kasama ko ngayon pag may mga activities na kinakailangan magbigay po kami ng inspirasyon at reset. Kumbaga sa paano namin ma-motivate yung mga batang yung generation. Okay. Bukod po doon sa, syempre sa pamilya nyo, sa mga kapatid nyo, meron pa rin, bukod po sa inyo, meron pa rin po bang naging scout? O kayo lang yung dalawa ang naging scout? Sir, lahat na talaga? Apo. Tapos sir, siguro, ilan po ba kayo magkakapatid? 8. Masipag ang nanay. Sir, pwede ko ba i-add to? Sige po. Siguro, kasi po, hindi lang po sa line of scouting. Kasi po si nanay po meron pong maling nakakatandang kapatid na naging sundalo po kasama sa Death March. Siya po yun, parang naging ano po ng mother ko yun na actually kinikwento po ng mother ko kung sakali daw po yung aming si Kuya Bonche baka naging sundalo at dahil nga din po dun sa pag-serve yung aming ika nga ay yung sa puso po namin yung commitment na parang mag-serve. Mag-serve. Okay. Kumbaga, kung halimbawa na gumraduate na si ano po nga, Bonching? Kung gumraduate na si Scout Bonching, pwedeng naging military man siya. Yun po ang yun ang talagang ginugroom na po siya doon. Parang interesado, parang ganun sabi ni nanay. Kaya yun din ang sabi ng tatay sa kwento. Baka kaya ano siya, stepping stone na yun para dumating siya doon sa point na yun. Na talagang magiging sundalo siya. Yun po ang balak ito. Okay, ma'am. Kumbaga pala talagang nasa dugo na rin ng pamilya Castor ang ano. Kayo ma'am, mga anak niyo, mga scout na rin po ba? Ay, ako ho. Kasi Okay. babae. Ngayon nasa Amerika ho, Chicago, nag-Cub Scout na ho. Wow, sa Boy Scouts sa Amerika. Pumunta ho dito siya. Binisita niya ang council. Talaga? Nag-ano siya. Kaya pagdating niya doon, meron na agad siyang 4 na badges. Merit badges. Galing. 4 na kaagad yun. Kaka-investiture pala, doon ka agad dito. Yan, binisita niya. Wow. So, sa... Kaya ang Lolo Tomas, nag-service din sa military. Yung anak kong lolo. Talagang meron kayong talagang dugo na talaga ang serbisyo. Tapos yung mga asa-asaw ng pisa namin, nasa military din. Sundalo, kasama din sa bibigyan ng mga bayani. Unknown hero. Siguro, parang inspirasyon, yung mga naging idol. Parang, kaya, wala sa yung mga bawat kamag-anak namin, meron palang isang sundalo na nagsisilbi sa bayan. Mga ilang taon na po kayo nung pong 1963? Ako 11. 11. Yeah, very significant sa akin. Pwede po ba natin balikan ang nakaraan kung bibigyan po ninyo ng pagkakataon ang Nixon TV? Okay, ang unang tanong ko sa inyo, ma'am, ano ang unang sumagi o naramdaman ninyo nung mabalitaan nyo na ang eroplano na sinasakyan ng inyong kapatid ay siyempre sumabog? Ano po kayo, ma'am? Actually po, hindi pa po kami makapaniwala at siguro umaasa po kami yung aming pananampalataya na alam namin na buhay pa si kuya namin. Kaya lang po nung nagkataon naman po si President Macapagal, binigyan po ng pagkakataon yung mga parent na pumunta ng India, flight, papunta po sa mismong doon sa kanilang kinabaksakan. At yun na po, na papatunayan talagang wala na sila. So, ayoko naman sabihin haka-haka. Okay. Kasi yung time na yun, ikaw na lang mag-edit. Sige. Oo, kasi yung time na yun, sir, just imagine hindi nakita yung sinasabing box. Meron nagsabi na, kasi yung dalawa yun, it's either na Pinasabog. Hindi pa na pala mga terorista,
Yung iba naman kasi sabi, just imagine, syempre pag nag-land ka, may pwede ka pang, ano, just ano yun, doon sa movie na nakikita, Meron sila mga black parang box. sumabog. Pero hindi nila matrace until now kung ano talaga yung, di ba? Siyempre, hindi ko up ng pagkakataon. So, yun, hindi namin, kasi nag-change, wala pa nang ano na nag-direct flight eh. So, nag-change flight sila. So, Parang ganun ang... United Airlines. Kayo, ma'am. kasi sir, ito ha, isa sa best pilot yung nag-drive. Ang pilot. One of, siya yung talagang official na pilot ng government at the time ng Nasser ba yan, parang ganyan. So, Kasi noon uso na rin po talaga ang terrorism. CIA. Kaya pinag ano to dahil mayroong kasabay na malalaking issue ng araw para Yung din ang time na inano si Kennedy. 1965 yata si Kennedy, 62 November. Okay. Kayo ma'am, anong sugat ang naiwan sa inyo ng pagkawala ng inyong kapatid? Siyempre alam ko, excited din kayo noon bilang nakababatang kapatid, 9 years old. Hindi, yung una kasi noon, sama-sama kami, masayang nanay ko kasi enjoy siya, sinubuan pa siya ng cake. Tapos, nung pag-uwi, nabalitaan namin kinabukasan, ang inalala namin agad yung mother ko kasi, kumbaga, mahal ang nanay ko dahil tatlo sila na dati. So, yun, yung kasayahan niya, o panganay pa. Kaya yung kasayahan namin nung bago umalis, ay naging kalungkutan hanggang ngayon. Hanggang maano-mano ko, lagi niyang inano. Kumbaga, nakasama daw niya in short flight lang, 40 years old na lang nakasama. So, yung pong mother niyo talaga pong dinamdam niya ng gusto ang pagkawala. Ano po? Hanggang sa gamitin natin, talagang malungkot si nanay. May times talaga na, sabi niya siya mismo na nagsabi, halos malungkot siya. Hindi niya matake. Kasi sabi niya, siyempre, bago umalis si Kuya, gumawa siya ng paraan para makasama si Kuya. Hindi nakasama niya, siya kasama sa training. Sa training, sa makiling. Kaya kasi naglagay ng secret pocket dahil pag tumatalon daw sa training, nalalaglag yung mga bubot sa wallet. Kaya yun ang naging factor din para makuha ng tatay namin, identify. Si Dr. Luscano yata, classmate niya sa Angliano. So siya pinapayagan siyang sumama. Kumbaga siya ang cheerer habang nagpa-practice. Kaya hindi lang si Kuya Bonji siya nalulungkot, pati yung pinigmahan niya. Pinupunasan niya pa daw ng panyo, dinadala pa niya ng pagkain. Kaya sabi sa kanya, ikaw naman, Bridgie, anak mo, parang ginagawa mong baby, magkakamping na lang, unang na lang, pati sa jamboree sa mama. Kaya parang doon siya naanhan, ay almost 1 month daw niyang kasama sa training. Kaya pagka nakikita namin, pagka isa namin makiling, pinakatapan ng nanay makiling. Makiling, for me, I love place. Talagang ganun. Kaya kami mga twisted na, pati kami mga babae, pinag-Girl Scout. Oo, lahat kami naka-uniform, Girl Scout, brown sila, ako Girl Scout. Kaya naging standing Girl Scout din ako. Si nanay talagang, saka si tatay, kuya ko namin, sinusundo, apit sa kaya yung mga kasama niya, mga kuya ko sa scouting, hindi makalimutan si tatay, si nanay. Talagang yung support sa scouting. Ito pa, share ko lang. Kasi nung nakakuha si nanay ng insurance, si nanay sinuporta ng isang troop sa Rodriguez. Binili lahat ng uniform. Personal, pinili sa school. Kaya nagkaroon kagad ng troop 17, kasama si Kuya Maneng. Lahat, karag-karag ng tatay ko, kung saan pupuntang camping, si tatay ko, kapit sundo. So, ganun kasuporta si tatay sa kasi nanay. Kaya, until na naging board of director si tatay sa council, 1 year to almost 2 years lang nag-active na si tatay sa board member. Meron nga sa council, makita mo yung pangalan ni tatay doon sa landmark ng council. So, siguro yung parang maalala kuya namin. So, kaya isa yun.
Eh nga po kasi taon-taon hanggang sa siya ay pumanaw, si Mrs. Castor ay napaka-active sa kanyang siyempre dito po sa ginagawang pag-alaala sa 24 na Scout Heroes. Ngayon, kayo po ba ay ano po ang inyong gagawin na wala na po ang inyong ina na siya talagang nagpupush para po dito sa taon-taon na pag-alala sa mga bayani. Kayo po, ano po ang magiging role niyo ngayon? Sa akin, sabi ko nga, itutuloy namin yung legacy. Sabi, allow me to borrow this line, sir. Yeah. Kasi si Tanay lagi na nagsasalita sa July 28. Ang nag-ano sa akin yung nag-sing sa mind ko. If all the scouts, if all the young scout, young generation magiging Boy Scout, manilesen daw ang problema, which is true naman. Kasi we have to follow yung 12 points ng scout, di ba? So, kaya nga, siguro na ano ko din na kami magkakapatid, siguro isa yung number 1, disiplina, saka yung tama, yung pagkakatiwalaan. So, ako at the beginning, kasi nga, na si Tate, kasi kanya kong nagpaalam na papangalan sa kuya ko. Alam mo, sabi ng tatay, anak, siguraduhin mo na yung pangalan ng kuya mo hindi masisira. 50 years natin inilagaan niya. That time, sir, alam niyo ba, nandun siya sa hospital. Gusto niya pang umatin ng 50th ng kuya namin. Sabi niya, ano pa siya, gusto niyang lumukas na, mag-discharge. Sabi niya, a-attend daw siya sa Timog. Inantay lang yung 50th ng brother namin. Saka siya binigay. July 30. So, talagang yung ano yan, yung pagmamahal niya sa kuya namin. Kayo, ma'am, ano sa palagay niyo ang naging impact ng pagkamatay ng inyong kapatid sa scouting sa inyong palagay? Now, na magkaroon kami ng pagmamahal sa bayan at magkaroon kami ng magandang halimbawa sa mga tao, lalong-lalo sa mga kabataan. Kaya nga nung namatay ang father ko, naalala ko nga, sasama na daw siya sa Boy Scout. Hindi ko, nakala namin, doon sa kakayon pala, sasama na siya doon sa pagkamatid. Oo. Akala namin sasama siya doon sa Timog. Okay. Para Sasama na ako sa mga Boy Scout. Sabi niya, sasama na ako sa Boy Scout. Oh my God. Hindi niya sinabing 24. Nakakakilabot. Ganun pala. Ayan. Narito po tayo ngayon sa Alaala Mausoleum. Dito po yan sa North Cemetery, Manila. Ayan, kasama po natin si Scouter Fe Castor Pangan para po alayin ang bulaklak at magbigay ng karangalan sa mga bayaning narito. Good morning, good morning, good morning, ma'am. Good morning, sir. Ayan, galing po tayo sa inyong tahanan kahapon at ngayon po ay nandito po tayo sa Alaala Mausoleum. Ano po ba ang importansya at bakit narito kayo ngayon sa Alaala Mausoleum? Sa akin, hindi lamang po sa habilin ng aming mga magulang, taon-taon po ay naririto kami dito sa Mausoleo bilang pag-aalala sa kanilang kabayanihan. Maliliit pa po kami, lagi kami akay-akay ng mga magulang namin, 10 ng mga 23 Boy Scout parents relative. So, yun po ang parang nakadis na namin nung kami maliliit. Hanggang ngayon po ay ipinagpapatuloy po namin bilang pahalagahan ng kanilang kabayanihan. At ituloy po ang legacy para sa mga kabataan na ika nga hindi man lang nila nagampanan na tuloy ang kanilang misyon, ay naririto po kami mga magulang, kapatid, at mga ibang scout po na kumikilala sa kanilang kabayanihan. At patuloy po kami, gaya po ng naririnig ko sa mga bawat scouter na hanggang may bata, ay patuloy po kami maggagabay sa kanila para po sa magiging, hindi lamang po magiging mabuting mamamayan, kundi po maging makatao, makadiyos at makabayan. Okay, at narito pa rin po tayo sa Alaala Mausoleum. Kasama po natin si Robert Circle leader na si Alexis at ang kanilang scribe na si Anthony. Ayan, good morning, good morning, good morning sa inyong dalawa. Okay, nalalapit ng ika-6 na pong
taon ng kamatayan ng 24 na bayani. Balita ko, meron daw kayong gagawin dito sa mausoleum. Sir Anthony, ano po yun? Tama po yun, sir. Every year po kasi pumupunta po kami dito sa pag-alaala po sa ating mga namatay na Boy Scout, Hero Scout. Amin pong nililinis minimake sure namin na malinis ang paggaganapan ng anumang event na gaganapin every July 28 po. Gumagawa po kami ng paglilinis dito, malawakang paglilinis, parang like flashing. Okay. Kailangan malinis po. Kasi marami na po mga madulas na po ang mga sahig. Okay, sir, sa July 28 po, meron po ba kayong mga programa na nakalaan para po sa ika-60th anniversary ng kanilang kamatayan? Yes sir, may mga program kaming ginaganap dito every July 28 po. Anytime po pwede pong mag-join kahit sino, kahit anong council. Basta dito po yun. Kasi taon-taon talaga napupuno ito ng mga Boy Scout para sa pag-alala. Pangkalahatan po siyang para sa Boy Scout po. Ayan, narito pa rin po tayo sa tahanan ng mga kastor, kung saan kasama ko po si Ma'am Seni at syempre si Ma'am Pe. Kanina ay pinag-usapan natin ang tungkol sa mga bagay-bagay na may kinalaman, lalong-lalo na sa 11th Jamboree, kung saan na-involve ang kanilang mabait na kapatid. Ngayon, marami silang ipapakita na mga memorabilia na bago masawi ang ating bayaning si Scout Castor. Okay, balik po tayo. Ayan, ang dami po palang koleksyon ng inyong kapatid o kaya mga koleksyon na may kinalaman sa inyong kapatid. Ma'am, matanong ko, ano po ba ito? Sir, ito po ay legacy po ng Suot ko na po. family. Si tatay po kasi siya ang unang scout namin. Okay. Siya, then si kuya po, and then next followed by Manuel. So, ito pong tatlo na to talagang scout. Opo. Kumbaga, hindi po sa inyong kapatid nanggaling ang pagiging scout, kundi may pinagmanahan. Opo. Kaya po tatlo Ang dito. kwento ni tatay, maliit pa po siya, scout na siya, nag-prom na siya ng community scout. At ang kanyang mga scout master, kasi pinabutan niya pa yung Japanese war eh. So, nagkaroon daw po sa inaanin niya, mga Amerikano pa. Mga Amerikano pa. Amerikano. So talagang minana po ni Scout Roberto. Ma'am, may napansin ako dito sa likuran. Ma'am, ano po ba ito? Nakakaganda naman po dito. Ano po ba ito, ma'am? Ayan po ang bronze na ginawa po ni Professor Guillermo Tolentino. Yung pong national artist. Yes. Siya po, ginawa po siya. Ay naging kasama po namin sa spiritista at bago po siya umalis ay nakausap niya si Guillermo Tolentino. Wow! Ito po ay parang ano po ito, para pong kumbaga tribute niya sa kapatid niyo. Opo, parang Ginawa po niya, ito po siya, buhay po siya. So kaya siya lang po yung, saka meron po isang scout si Santiago na ginawa niya. So kasi contemporary po ng lola namin siya, family friend. Opo. Kaya kuhang-kuha yung picture niya, mas Opo. original po ito. Nasa museum po yung iba, yung isa pa rin. Ibig sabihin meron din sa museum. Yung po yung plaster na sinasabi. Opo. Meron akong pinadala sa inyo na Opo. yung write-up niya, Opo. na kung ano po yung ginamit na materials. Nandoon siya. Hindi, Ano ibig siya sabihin, museum? siya po ngayon ay naka-display sa Ay, museum. opo. Kasama po sa exhibit ni Professor Guillermo. Saan po? Saan po? Sa Nasa area po ng ano ng Guillermo. Lahat po ng mga na ginawan art ni Professor Guillermo Tolentino. Kasama yung oblation. Ibig sabihin, ito po naka-display sa National Museum. Saan po doon? Doon sa mga arts po ni Guillermo, ni Professor Guillermo Tolentino, nakapila po siya doon. So siya lang po yung scout na ginawa ng plaster. Kasi nga, kasama po doon ng lola namin. Siya rin po yung gumawa ng Cry of Balintawak sa Caloocan, Opo. sa UP Oblation. Wow, So, opo. kaya, ayun, na-inspired naman siya kasi nakita naman siya na lang ng personal. Mama, tanong ko, ito po ba original? Ano na po siya, parang replica na Replica. lang. Nasaan po ang original? Nakasago po. Okay. Nakasave. Pero at least, meron. So, kumbaga, ang kopya po nito, meron po tayo sa National Museum, Opo. meron din kayo dito. Okay. Ma'am, ito pong hawak ko na to nasa Yan po, lapot. original na. 60 years na yan. Ito po. Yan po yung ginamit na po yan natin. Ito yung ginamit niya. Siguro nung nagpa-practice siya bago sila pumunta doon sa sa marathon.
Yes. So ito po yung Oh, ito. ginamit niya. Wow, kaya pala I think nandito so. rin. Masisira na nga po siya eh. O baka, kasi siyempre di na makababalik yung ano. Correct, tama po. Practice po siguro. Tama po yun. Ma'am, meron po ako nakita na picture niya. Kasi nakikita ko lang po siya sa mga picture, ma'am, na malabo. Pero ito po ba ay original na photo? Ito po. Ay, ito po. Ito pong original niyan. Ah, okay. Ngayon ko lang po talaga nakita ang hitsura niya. Ito po pala siya. Yeah. Okay. Nakakatuwa naman. Ito po, ang kwento kasi ng mother Ito po yung original na photo. Ito. Kaya ang mga ano na po ito, mga Xerox na ito. Opo. Yun na, ito na ito. Ah, Si okay. nanay matyaga kasi picture eh. Tingnan niyo. Kumbaga ito po ang original na Opo, photo opo. niya. July 25, 1968. Okay. Ito po, ano po ba ito? Ito po ba ay nakaplano na po siyang pumunta nun sa marathon? Ay, Ito opo, po ang paalis picture po siya. Actually, bago siya umalis, July, batay siya ng Independence Day Okay. sa isang parang masonry o Okay. tinag ng mamayan. So, na-invite siya na mag-ano ng flag. Ah, kumbaga magdala flag bearer po. Flag bearer, parang. Ah, so nagpakuha po siya. Oh, kinunan siya. So ito po yung huling picture niya. Meron pa ako, meron pa flag yung ceremony, kailang malabo na. Saan po ito? Sa Sa eskwela. school. So nagtaas ito din po siya. yun, Oo, original na photo. nagtaas din, hindi pa, nawala na po yung original. Ah, mga kopya-kopya na lang po Oo. siya. Yung nagtaas Okay. din siya ng bandera Dito sa po atin, kasi yung- kitang-kita nyo talaga ang mukha na napakalinaw, napakalinis ng mukha niya. Talagang kala nyo mga kuha lang ngayon. Ma'am, ito po, tulad ng suot ko, meron po siyang mga kayong ginagawang neckerchief tulad po nito, iba-ibang kulay at ito po ay meron din. Ano po ang mga ito? 1 year po ng commemorative po, si nanay po nagpagawa po sa mga parent. Ah, Kaya okay. lahat po ng mga parent meron ganito. Meron parang rayos, lahat po ng Opo, scout, lahat sila lahat sila pinagawa. gumawa ng Eh, ito commemorative. po ay neckerchief. pinatahi niya isa-isa. Si nanay po nag-initiate na. Okay. So, Ito po, iyan, meron din po kayong mga logo ng mga ng mga Tsaka po yun, sir, isa pa, yung bahay po namin, binili po ng nanay ito, Boy Scouts. meron po siyang fleur de lis. Oo, po. hindi pa alam ng nanay nung siguro 1 year na kami nakatira dito. Napansin lang po ng nanay na may siguro Fleur de lis. intended siguro. Ito yung sabi nga ni nanay, yung pera dito galing sa ng kuya namin. So tapos meron siya mga fleur de lis. Parang ito yung reward ni kuya. Oo nga po. Kasi nung binili po niya, hindi siya pinapasok. Eh, sabi niya, may dala akong pera, babayaran ko. So, ayaw siya papasukin dahil hindi naman po, siyempre, babae siya. Tapos, Opo. nung nalaman na lang niya, pagkapasok niya, may Boy Scout sign. Kaya, Ay, natuwan-tuwa siya talaga. Oo, Parang talagang ginawa para sa kanya. Regalo sa kanya. Ito po yung mga litrato niya po ito. Or yung mga dating mga activities na mga Ito, pinagdaanan sir. niya. Actually, ito yung commemorative na 1 year. Kasi ito yung mga pictures ng mga parents. Ito po. Yung na Yung 1 year ng after po sa ng cemetery, ano niya. tinito, hindi pa Saan po ito? Ito po Sa doon alaala. sa alaala na po ito. Tapos ito yung Kasama picture rin nila po. na ito yung Opo. sa ano. hindi po na namatay. Nag-cortisol pa siya. Kasi ito mga Lima sponsor kapagal. nito eh. Opo. Sila Proseso Sebastian. Di makapagal din po, Ito nag-purchase po yung, po sila. sa kanila sir. Di makapagal, nag-ano din po Ito sila. yung cortisol sa Malacanang. Ito po yun. Okay, ito po yung... Ito sila Cortisol. Rayo. Yung mga mismong lahat ng Boy Opo. Scout. Ito po yung So bago sila umalis ano po. Ito yung nandito sa sa flag ceremony. Ito yung Opo. bago po siya nagpaalam sa school, parang siya rin po yung nag-raise ng plan. Ma'am, ito po ba ito tulad po nito mga ano po ito? Mga kanya rin po ba to? Or sa inyo na to? In his memory, pinagawa ako para doon sa mga Robert ko. Okay. Ito po ano po ang mga nakalagay? Yan o. Si Kuya, kay Kuya ito eh. Yung kay Okay. Mami. Opo. So, siya ang nagpagawa. Yung mga collection. Okay, mga collection po. Kumbaga may collection siya Pero in memory of Roberto, ito Scout yung Roberto. pinagawa namin ni Kuya. Okay. So, yung lahat po ng Alceres, meron po kami ganito. Okay. Masadya. Pero ito, Oo. personality ko yun. Namin. Kanya to, nagko-collect din po si Kuya Ay, Manny. siya nga po, sa kanya ko nagaya yun. Dinaya naman ako ibang leader. So napakarami po nito. So ito po talaga ang itinatago ninyo lahat po ito ng mga memories o memorabilia na galing po kay Scout Roberto.
Yan. Ano pa po ang mga... Yung pong binigay sa kanya ng posthumous award. Ito. Okay. Tapos ito, galing naman sa council. Quezon City po ba? Actually, marami pong letter na Marami napunta sa letter, amin. mga 100 letters, different countries, nag-ano sa kanya. World Scouting na nagbigay ng condo, ng sympathy and condo, para sa parent namin. Ito po, binigay sa kanyang posthumous. Ito binigay naman po ng council. Buti po na itabi niyo po. Si nanay, talagang. Si nanay, kahit basang-basa, pinagtsagaan niya yan, pinalamin. Ibig, naondoy po ito. Oo, naabot po kayo namin. Inabot din Dahil kayo naman ng tayo, ondoy. di ba? Opo. But then si nanay, talagang pinagtsagaan niya. Buti hindi siya na-asthma eh. Kasi ginadel niya lahat yung bahay namin, punong-puno nito. Sinave niya. Kasi or else natin. Oo. Buti naman na-save pa talagang to si Si Ondoy nanay po talaga. talagang Kamakailan nga lamang ang Circle 11 ay nagsagawa ng isang rover vigil at investiture para sa mga scouts na nais maging bahagi ng Roberto Castor Rover Scouts. May 20 kabataan mula sa iba't ibang lugar ng Quezon City ang nabinyagan upang maging ganap na Rover Scouts. Ang nasabing aktibidad ay bahagi na rin ng naisin ng Circle na mas palawakin at palawigin pa ang grupo upang mas maging ganap ang paglilingkod nito hindi lamang sa pamayanan, kundi maging sa sariling paglago rin ng kaisipan ng mga kabataan. Dito ay naipahiwatig na Circle 11 ang simula ng pagkabuo ng buong sirkulo bilang isang pagpupugay sa pangalan ni Roberto Castor. Po natin ngayon ang mga prime movers ng Circle 11 o ng Roberto Castor Rover Scouts. Yan. Good morning, good morning, good morning mga ma'am and sirs. Good morning. Good morning. Ayan, ma'am, please, and sir, please, can you introduce yourself? Ako po si Josephine Castor, ang pinakabatang kapatid ni Scout Roberto Castor at isa din pong member ng RCRS 11. Ako si Ryan Ibo, isa sa founding member ng Roberto Castor, Circle 11. Ako po si Pe Castro Pangan, Children Manager. At the same time, ako din po ay institutional head. Lawrence V. Antonio po, advisor ng RCRS Circle 11. Ayan, ako, mapalad po tayo ngayon dahil kasama po natin talaga ang tinatawag na prime movers ng Circle 11. Matanong ko lang po mga ma'am and sir, bakit po ba nabuo ang Circle 11 o ang Roberto Castor Rover Scouts? Para po malaman ng lahat, ang idea po ng pagbuo ng Circle 11 o ng isang Rover Circle ay nagsimula nung Centennial Jamboree ng Boy Scout of the Philippines na ginanap sa Parang Marikina. Okay. That time, yung Quezon City Eagles, which is mga ako, and then yung si John Paul Villalobos, nag-usap kami na mag-build kami ng isang Rover Circle na continuity ng aming scouting life. So, ibig sabihin nun, pawala na? Ibig sabihin papunta na kami sa college life namin. Oo, sa college. So, okay. gusto namin magkaroon ng institutional way na hindi na kami dun sa high school namin. So, naisip namin na bakit hindi tayo magtayo ng isang Circle Rover continuity ng ating scouting journey. Teka muna, bakit ang naisip, sa dami-dami ng pangalan, bakit naisip nyo na Roberto Castor ang ipangalan doon sa inyong circle? To credit sa mga tao na nag-support sa amin that time kasi that was just an idea. Okay. Without those people na nasa likod namin that time, hindi naman magiging possible lahat. So I would like to mention si Sir Johnny Ramos who suggested that time din kasi active si Mampe regarding sa pag-support sa Quezon City Council and the Boy Scout of the Philippines. So he suggested kay Sir JP Villalobos na bakit hindi na gamitin natin si Roberto Castor as a circle name, considering na he was a scout hero
And also he came from Quezon City Council. Correct. So that time, bilang proud din namin dahil kami ay Eagle Scouts ng Quezon City Council. Then John Paul Villalobos start kausapin yung family ni Ma'am Pe Pangan Castor, okay. together with his dad nung nabubuhay pa, through Sir Johnny Ramos, kung pwede ba namin gamitin yung pangalan ng kapatid nila o ng anak ni Sir Castor. Ano yun, tulad niyan, so lumapit pala sila sa inyo. Tapos, para kukunin, ibig sabihin gagamitin ang pangalan ng kapatid mo. Siyempre, alam natin ang kapatid mo ay isang bayani. Siya ay kasama sa 24 na bayaning Pilipino na pinadala natin sa Marathon, Greece noong 1963. Yes, sir. Siyempre, sa kasamaan palad ay nagkaroon ng isang trahedya, kaya hindi sila natuloy doon. Bakit po, ano pong nyo, gagamitin ang pangalan ng inyong kapatid? Actually, isang malaking karangalan po ang gamitin ang pangalan ng kuya namin. So, lumapit po ako sa aking ama that time, nakahiga po siya sa karamdaman. At sinabi ko, sabi ko, meron pong mga scout na gustong gamitin ang pangalan ng kuya. Sumangayon naman ang aming tatay. Sabi ng tatay ko, anak, okay lang. Basta siguraduhin mo na ang magiging membro mo ay karapat-dapat maging scout. Alalahanin mo din na ang kuya mo ay namatay na isang bayani at kailangan ang magiging kasapi ng scout na yan, ng scouting movement na yan, ay hindi dudungisan ang karangalan ng kapatid mo. Matagal, 50 years na natin inalagaan. Kasi that time. So, yun lang ang pakiuso ng tatay ko. Ako naman ay see to it na lahat na magiging kasapi ko ay deserve na naging membro ng aming Scout Roberto Castor. At ako naman natutuwa sapagkat that time at ngayon, kinukumpara ko, mga kabataan pa sila noon, ngayon ay nagiging professional din sila. At hindi lang pinagmamalaki ko bilang membro ng Scout Roberto Castor, meron na silang nagawa sa scouting. Ang iba dyan ay professional na naglilingkod. Like yan. si Engineer. Si engineer na. Ngayon, meron akong member na volunteer na nasa fire. Meron akong member na nagtitraining sa isang fire risk and fire reduction ba? Hindi ma'am, talagang nasa disaster and risk. Ano na sila, committed na sila, member na sila. Employee na sila. So, ngayon, meron din akong mga members na si Jerome. Nasa BFP, sa Bureau of Fire. Wow, so mga talagang naging factor din na naging edge din nila, nakatulong din yung pagiging member namin. Kasi sir, ang dami na lang sila mga activities. Lagi kami, yung grupo namin, lagi natapak sa mga activities, like for example, APL, masali kami sa mga rubber boat, at so many activities na ang lagi rin nakatap ay ang Scout Roberto Castor. Kaya very proud din ako dahil ang mga members ko talagang hindi putit member ko sila mga smart. So, malaking bagay din sa akin na ang mga members ko ay hindi lang smart, hindi lang maging example ng role model mga scout, but then pinakikita nila sa akin, sa pamilya ko, na sila ay nandoon na at karapat dapat na tawagin scout o global scout. Ma'am, kayo po nung binubuo po yung itong circle na to, nasaan po kayo? Kayo po ba ay rover na sumali? Kasi nakita ko dapat kayo po ay naka-uniform ng rover. Naging member din po ako, nag-lead din po ako. Okay. Ako po ay nasa ibang bansa. Subalit pag kinakailangan po mga service activities, ako po ay nakasupport doon po sa RDRS. So hanggang ngayon po talaga ang massive support niyo. Taga-ibang bansa po ako pero nasabi ko nga po, kailangan ng service ay nare-reach po ako katulad kung saan ko, babalik ko lang po sa Amerika at bumalik ko ulit ako ngayon. Para lang po sa review at sa 6-year service anniversary. Death anniversary. Sa ngayon ay patuloy ang pagtahak
ng Roberto Castor Rover Scouts dala ang pangalan ni Scout Roberto Castor at ang naiwan nitong layunin na maging isang tapat na scout para sa bansang kanyang sinilangan. Ilang taon nang ito ay maitatag, isa na ngayon ang Roberto Castor Rover Scouts sa tinitingalang circle o grupo ng mga Rover Scouts na patuloy sa pag-ukit ng kanilang maningning na pangalan sa larangan ng scouting. Makikita ang circle habang nagsasagawa ng mga gawaing nakatutulong sa pamayanan at nagpapayaman sa mga adhikain ng mga miyembro nito na tumulong sa ibang tao sa lahat ng pagkakataon. Samantala, ang pamilya Castor ay laging nakaagapay upang siguraduhin na hindi malilimutan kahit kailan ang mga sakripisyo ng kanilang kaanak na si Scout Roberto Castor at ang legasiyang iniwan ng kanilang mga magulang. Ayan, ngayon naman po ay narito tayo sa 11th World Scout Jamboree Memorial Rotonda. Dito po yan sa barangay Laging Handa sa Quezon City. Ayan. At syempre kasama po natin si Ginang Pastor Pangan na nag-offer din po ng bulaklak sa kanyang kapatid na si Roberto Castor. Ayan, ma'am, ayan. Ngayon naman po ay nandito tayo sa memorial, sabi natin memorial circle. Ayan, dahil dito po ay talagang pabilog po talaga ang kanilang rebulto. O ano po ang masasabi nyo ngayon dahil talagang may sarili ng rotonda o may sarili ng monumento ang inyong kapatid? Unang-una, pinasasalamatan ko po ang ating pamunan lungsod ng Quezon City dahil sa pagbibigay po ng karangalan sa aming mga kapatid at una sa Panginoon Diyos. Siguro po, bilang isang nakababatang kapatid, taon-taon po ay ginigunita po namin at bilang pag-alala sa kanilang kabayanihang ginawa. Kaya po, totoo nga pong napakalaking bagay po sa kabataan ang makitang ehemplo po ang mga kabataan ito. Isa na po ang kuya ko. Na ako po bilang isang nakababatang kapatid ay nagpapatuloy sa kanilang hindi man natupad ang kanilang adhikain o misyon. Nariyan po ang mga 10 ng aking kapatid, mga kamag-anakan, mga anak, mga apo. At kasama ko po dito ang aking pinagsimula na Scout Roberto Castor in his honor. Ito po ay isang community scouting na hindi lamang po ito sa kabataan, kundi kung sino man po ang mga pwede mag-volunteer para ipagpatuloy po ang adhikain ng scouting. Ayan, ako ma'am, napakaganda. Ma'am, kayo po, personally, ano po ang nararamdaman nyo tuwing dadaan po kayo dito sa circle? Para sa akin, isang malaking karangalan ang maging kapatid na isang bayani. Gaya po ng sabi ng aking magulang, ipagpatuloy po namin ang adhikain ng scouting at kasama po doon ang aming mga magulang at kapatid na mga apo, anak na meron pong pagmamahal sa scouting at naniniwala sa adhikain ng scouting movement. Ang ganda ma'am. Nako, balita ko ma'am, mayroon din po yatang kalsada na ipinangalan sa kanilang sa 24 at ito pong Quezon City. Pero ito po bang barangay Laging Handa ay isinama rin po ito doon sa pagkapangalan ng 24 na street sa Quezon City? Ito po ay nagkaroon ng resolution para po sa kabayanihang binigay ng mga 24 Boy Scout at dala-dala po nila ang bandila ng Pilipinas. Kung kaya, at yun time po na yun, sa akin po natunghayan, ang mga subirma po dumagda ay mga dating scout. Kaya po, ganoon na lang po ang kanilang pagparangal sa mga 24 Boy Scout Hero. At maraming salamat po sa mga nag-initiate ng Team of Rotonda at naway pananatiling po natin itong maging hindi lamang po ang sagrado kasi nga po buhay po ang kanilang binuwis para sa pagpapatuloy po ng scouting movement. Nawala man sa kanilang piling,
ay nananatili namang buhay sa alaala, hindi lamang ng kanilang pamilya, kundi ng mga kaibigan, kapwa scouts at ng mga taong nagmamahal sa kanilang kapatid na si Roberto Castor. Kasamang inaalala ng buong scouting movement ang 24 na scouts at ang ilang pang mga bayani taon-taon upang gunitain ang kanilang mga kadakilaan at sakripisyo sa pagnanais na magbigay karangalan sa bansa at sa buong kapatiran. 6 na dekadang walang patid na pagbibigay papuri ang ginawa ng buong Boy Scouts of the Philippines sa mga bayaning nasawi habang nagseserbisyo sa bayan. Sa lahat ng mga ito ay hindi mawawaglit sa isipan kailanman ng pamilya ni Roberto Castor na minsan may isang kaanak nila ang lumisan at nanatiling bata sa kanilang kaisipan. Si Roberto Castor ay hindi umalis. Siya ay nagpahinga lamang sa piling ng mga anghel at ng pinakamataas na scoutmaster sa malawak at dakilang camping ground. Tulad nitong mga inaalala natin ngayon, no, ng mga Boy Scouts 60 years ago, no, they met this accident, but we know, hindi po sila naglaho. Kasi alam natin, ang buhay hindi nagtatapos dito sa mundo, kundi ito ay nagpapatuloy sa walang hanggan. At ito nga ay yung ating pakikiisa sa Diyos sa langit. Okay, ngayon po ay narito naman tayo sa Tomas Morato Extension Avenue, Corner, Scout Castor. Ayan, kasama po natin siyempre ang kanyang kapatid na si Ginang Fe Castor Pangan. Ayan, ma'am, ayan, at narito po tayo ngayon sa street na ipinangalan sa inyong kapatid. Ano po ang masasabi nyo ngayon? Isa pong malaking karangalan at lalo-lalo na po sa po ng mga magulang po at kami mga kapatid, kamag-anak, ay po siya nagpapasalamat po sa pamunuan po ng Quezon City. Binigyan po ng parangal ang mga 24 Boy Scout Hero na hanggang ngayon po for 60 years ay dala-dala po namin ang pasasalamat. Buong hindi na mo pasasalamat kundi ito po ay simbolo ng kanilang kabayanihan. Maalala po nila na meron po dito na barangay laging handa at 11 World Jamboree bilang magpapaalala sa kanilang pagyaon. Ayan, opo, at ito po ay talagang napakalaking pagbibigay ng tribute sa 24 na scouts na talaga namang ibinigay ang kanilang kabataan at pati ang kanilang mga pangarap, mai-represent lamang ang Pilipinas sa isang pandaigdigang aktibidad ng scouting. Ayan. Ma'am, ngayon po ba ay ano po ngayon ang saloobin nyo at mayroon na po siya siyempre sariling mga monumento kahit saan kayo pumunta ay mayroong mga street dito po sa Quezon City at sa ibang lugar din po ng Pilipinas ay nandun po ang mga rebulto ng mga bayani natin. Sana po ay ito ay hindi lamang po sa pagkakataon ito. Ang isang kabayanihan ay hindi nakukuha sa pagsali sa giyera. Hindi rin ito nangangahulugan ng pagdanak ng dugo. Ang simpleng ginagawa ang kabutihan ng isang tao sa kanyang kapwa ay matatawag na kabayanihan. Ang pagsama sa jamboree, lalong-lalo na kung ikaw ay magbubuwis ng iyong buhay, ay isang malaking kabayanihan. Isa si Scout Castor sa masasabi nating bayani sapagkat ibinigay niya ang sariling buhay, pati ang kanyang kabataan, ang kanyang mga pangarap, upang maisakatuparan lamang ang kanyang pangarap para sa Pilipinas. Hindi nga matatawaran ang kadakilaan at kabayanihan na naitulot ni Roberto Castor sa scouting movement. Ilang dekada matapos siya ay pumanaw, patuloy pa rin siyang nagiging inspirasyon sa karamihan sa mga Boy Scouts